word of Jesus, they were healed. Are you here? Gusto ko maintindihan natin dito mga kapatid ko, sila ay sumunod at tumalima kay Jesus. Kung hindi sila tatalima at hindi sila tatalikod at susundin sinabi ng ating Panginoong Jesus, hindi sila gagaling. Are you here? Itong masakit sa atin sapagkat maraming mga tao ang hindi tumatanggap ng blessing mula sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi ka sumusunod sa Kanya. Sapagkat kadalasan, ang pagsunod sa Kanya, ang siyang paraan para tayo ay tumanggap ng pagpapala mula sa Kanya. You see the word? As they went, habang they're making that step, because they are obeying Jesus' words, ano pong nangyari? As they went, they were being healed. They were cleansed. Okay? Mga anak ng Diyos, huwag mo nang sabihin na, susunod lang ako sa iyo, Lord, siguro kung magaling na ako. Susunod lang ako sa iyo, Lord, siguro kung tapos na itong problema ko. No. Ang sabi ng Panginoon, sumunod ka sapagkat sa pagsunod mo, hahabulin ka ng pagpapala ko. Amen. Sumunod ka dahil kung susunod ka, okay, matatanggap mo yung bagay na hinahanap mo. I mean, gusto kong maunawaan natin, you don't make the condition. You don't make the condition. It is God's call. Pagka sinabi niya, you go, you go. Ano man ang kalagayan mo, I mean, tingnan natin itong mga leper. Go to the priest. Keto mo. Paano ko ipapakita sa kanya ako'y magaling na? Are you here? But as they went, as they are making the step towards the priest, as they are trying to obey the commands of Jesus. Nakukuha po niyo sinasabi ko? Amen. Sabi ng salita ng Diyos, healings become what? Effective. Nakikita nila ngayon. Malino nila nakikita na ang karamdamang meron sila ay unti-unting nawawala. Kung meron man dito ngayon, okay, na sinasabi mo, Lord, bago akong siguro matapos muna yung problema ko, matapos ko muna yung saka ako maglilingkod sa iyo. Gusto ko unawain po ninyo. No, nagkakamali ka. Hindi mo kayang tapusin ang problema mo. Hello? Amen. Apart from God, you can do nothing. The best thing na ma-advise ko sa iyo, sumunod ka muna sa Panginoon sapagkat si Lord ang bahala sa problema mo. Amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord dyan. Huwag nyo pigilan ng Panginoon. Ang inyong damdamin, if you're saying, yes, Lord, this is mine. This is your word for me. Okay? Masasabi ko lamang sa iyo, kapatid. Okay? Ito na yung pagkakataon to open up your mind. Okay? It is God's call, not yours. Kapag ka sinabi ng Panginoon na sumunod ka, tandaan mo, okay? Pagka pinangako niya, gagawin niya. Hindi tayo ilalagay ni Lord sa ano? Sa kapahiyaan. Hindi ka niya papahiya. Now, tingnan natin to. Okay? Balikan natin ating istorya sapagkat ang tema ko ay ingratitude. Now, makikita po natin sa istorya na habang itong isa sa siyam, o sa 10, I'm sorry, isa sa 10 ay nakikita niya habang nagtatatakbo sila, siguro naglalakad muna sila, unti-unti nakikita nila, habang nakikita nilang nagbabago ang kanilang anyo, lalo silang napapabilis papunta doon sa priest. Because they were so excited. Habang nakikita nilang gumagaling, ay talagang lalo sila nagsisigawan siguro, naghihiyawan sila. Lalo sila napapabilis, napapatulin. But not this one person. When he saw that his body is being restored, biglang, habang tumatakbo siya, biglang pumasok sa isip niya, teka muna. Okay, bago ako pumunta, bago ako ma-declare, bago ako maging opisyal, bago mabalik sa lipunan, kinakailangan ko munang maipakita ang aking pagtanaw ng utang na loob sa nagpagaling sa akin. Ang ginawa niya mga kapatid ko, na nung balik siya at hinanap niya ating Panginoong Jesus at ang sabi ng salita ng Diyos, siya ay nagpatira pa. Okay? Sabi ng salita ng Diyos,
parang nawala yata ano. Okay? Sabi po rito, okay, no, verse 16, he threw himself to Jesus' feet and thanked him for he was a Samaritan and he was a Samaritan. Okay? At maintindihan natin dito mga kapatid ko na na-overwhelm siya. Hindi muna niya inuna yung magandang bagay na mangyayari sa kanyang buhay. Sapagkat tingnan po ninyo, hindi rin naman natin masisisi yung siyam. Di ba? Kasi maybe they got too excited. Okay? Na lalo sila nagmadali papunta doon sa priest. Or siguro their imaginations started to move to move. At nakikita nila na makikita ko na rin ang aking mga anak. Kay tagal ko nanabik sa kanila. Nadoon na yung kanilang pananabik sa kanilang mga minamahal sa buhay. Hindi natin pwedeng alisin yung katotohanan na yun. At yung iba, maaaring siguro sa sobrang kaligayahan nila for such a long time na sila ay may ketong, for the first time nakaranas sila ng magandang kalusugan ng kanilang katawan. So, alam po ninyo, masasabi ko rito ganito minsan yung magandang bagay na nangyayari sa buhay natin, itong nangyayaring o nagiging dahilan para makalimutan natin ang Diyos. Amen po ba? Okay? Nakakalimutan natin ang magandang bagay na ginagawa ng Diyos samantalang siya mismo ang nagbigay nun. Nakakalimutan natin ang giver. We enjoy His gifts, but we forget the giver. Minsan yung magandang bagay na yan, kayang-kayang i-divert ni Satan. Okay? Yung ating kaisipan para ikaw ay makalimot. Kaya kita nyo, ang isang taong may ingratitude, may sakit na kalimot, nakakalimutan na niya yung magandang bagay na ginawa sa kanya. Okay? Hindi niya tinatanaw, hindi niya dinidibdib, hindi niya tinatanaw na utang na loob. Yung mga bagay na yan. Pero hindi po dito sa isang lalaking ito. Siya po ay nagtira pa. At ang matindi rito, mga kapatid ko, yung response ng ating Panginoong Hesus. Yun po yung response ng ating Panginoong Hesus dito. Dumating yung isa, sabi niya gano'n, teka muna, bakit nag-iisa ka? Di ba 10 kayong aking pinagaling? Nasaan na yung siyam? Inanap ni Lord yung siyam. It seems like, sa salita ng ating Panginoong Hesus, He was hurt to see that only one came to say thank you. Ang gusto ko maunawaan po ninyo, itong problema sa maraming mga tao ngayon kahit Kristiyano na. Minsan, we don't know how to appreciate God sa buhay natin ito. Kristiyano tayo, pero ang akala natin, Lord, atarimay no kuto, na ako'y pagpalain mo dahil anak mo ko. Yes, atarimay no kuto. Pero ang hindi natin nauunawaan, ang Diyos ay may ine-expect din mula sa atin. When Jesus said, where are the 9? Nasaan na yung siyam? Di ba 10 kayo? Ba't nag-iisa ka? It means that God